Okay, so good morning. Hindi ko pa naililipat yung mga basil na to dito sa taas. Pero yun yung plano sa ngayon. And sa nakikita nyo, ganoon pa rin naman. Hindi pa lang ako nakakagawa ng mga panibagong mga cuttings natin ng basil. Pero ito, dito ako ngayon sa mini garden. Ay, may ibon. Kasi nakakapasok talaga sila dito. Hindi naman to fully closed. Ipit lang ginamit natin dito. So, para pag tatanggalin natin medyo kaya naman. Ayan. So, ito. Mukhang hindi naman siya masyadong na-stress. Hindi ko naman napansin na sobrang naging lata yung dahon niya. So, hopefully, makarecover siya at lumago. Ito, hanapan pa natin ng paglalagyan. Yan. So, so tingnan natin yung bunga ng mulberry dito. Saan na yun? Ito. Ano? Make sure kung kita dyan sa video. Siya makafocus. Anyway. Yan. Yan yung bunga niya. Maliit lang. Siyempre maliit pa lang. Nagsisimula pa lang naman lumaki. So ito, yan, tulad sabi ko sa inyo, may time talaga na malata sila. So lumalaki din naman itong mga olmete natin dito. Yan. So wala tayong UV plastic dyan. Net lang yung meron tayo dyan. So nagprune din ako ng paunti-unti dito kasi masyado na siyang lumalago. Limited lang yung space natin dito para sa mga mulberry. So ito yung bulaklak ng talong. Hopefully mag-okay siya. So nirefill natin to kahapon. So tingnan natin iba. Okay, so ngayon nagdagdag na tayo ng mga container. Yung container na yan galing yan sa baba. So yung mga nasa baba kong setup tinanggal ko na. Nilagay ko na lang sila dito sa taas kasi yun nga may mga aso doon, pusa. Nasa ground lang din sila. Yung mga insekto nakita ko doon sa ibang halaman ko doon, mostly sa mustasa, paborito nila yung mustasa. Mga tipaklong pala sila. Hindi ko alam, uod tas naging tipaklong. Hindi ko sure kung tama ba yung observation ko kasi pero may nakita ko mga maliliit na tipaklong after nun. Ubus na nila yung mustasa natin nun. So dito naman, ayan, may ginawa lang tayong kakaiba. Wait lang. Kasi, di ba nasabi ko sa inyo yung foam? Minsan masyado maliit yung sukat ko. Nahuhulog sila dito sa butas na ginawa ko. So, ang naisip ko na lang, merong mga toothpick sa baba na yan, matulis. Tinusok ko na lang doon sa foam hanggang tumagos para sila yung magiging support. Para hindi lumubog yung yung lumubog ng tuluyan yung mga ugat nila. Ayan, nilagyan ko lahat. Pati yung iba. Wala lang, naisip ko lang. Ito pala wala pa, pero lalagyan din natin yan. Kasi pag tagal-tagal, bibigat yan Okay, so moving forward, lalagyan din natin yan ng insulation. Sa ngayon wala pa, pero lalagyan din natin yan. So ito yung pechay dyan, mukhang nasira na may insekto yata nakapasok dyan kaya kinain niya. Tapos dito naman ito yung mga basil natin. So hindi ko lang, recovering pa sila. Tapos dito inuunti-unti na natin tanggalin. So kukunin ko na lang yung seed nito, itong lemon basil natin, kukunin ko na lang yung seed. Tatanggalin ko na rin itong Thai basil. So maki-clear up na yan. Lalagyan din natin ng mga panibagong tanim. Hindi ko sure kung itutuloy ko pa itong deal. Posible hindi na muna. Pero at least na-experience natin yung pagpapatubo. Medyo challenging siya para sa akin. Hopefully sa inyo hindi. Pero yun yung na-experience ko. So ito ililipat din natin to sa mga container nila. Tapos yung mostly na mga basil natin, maliban sa setup natin na nandun, itatanggalin na natin dito sa harap. So mag-focus tayo dito sa mga lettuce. Hindi ko sure kung kale itutuloy ko pa sa ngayon kasi ang problema talaga sunlight. Paborito kasi ng kale yung sunlight. Yun talaga ang wala tayo dito. Ang sunpot kasi natin, kung ito yung harap, nasa likod yung sunpot, covered to.
covered. Wala talaga silang araw. Yun yung problema. Siguro kung nandito sa harap yung araw diyan, kung nandiyan dumadaan yung araw, mas maganda. Kaso pabaliktad sa likod, covered nga. Yun nga yung problema ko. Pero yun, nag-isip tayong gumawa ng greenhouse sa ibang location. Hopefully may makuha tayo. So ito yung nasa lupa. So dinidiligan ko na lang din sila ng mga nutrient solution ng mga pinagtanggalan ko niyan. Para lang din makabawi-bawi sa laki. Yung mga nandito kasi kinain na namin. Ayun, siguro after 5 days kainin ko na rin yan. Yan, mustasa. Yung mustasa, ang lakas kumain ng nutrient solution. Kaya, ayan, kung magtatanong kayo mustasa, malakas siya kumain ng nutrient solution. So, pwede naman sa lupa na lang din. Ayan, tas ito, petchay. So, ayan. Wala naman tayong masyadong kakaiba ngayon, pero may gagawin akong ibang setup. Wait lang. Okay, so meron ako mga parang, ito yung lalagyan yata ng mga sapatos dati. So, may takip din to. Problema lang dyan, may mga butas-butas. Yan, may butas siya. So, lalagyan na lang siguro natin ng plastic sa gilid. Tapos, punuin natin ng nutrient solution. Lagyan ko na rin ng insulation to. Tapos, yun yung ilalagay natin doon sa mga setup natin. Kasi naubusan na rin ako nung isang container eh. Pero by computation, siguro dalawa lang ang may ilalagay natin dito. Dalawa lang. Kasi pag tatlo, masyado ng siksikan. So, dalawa lang dito, tsaka dito. Okay na yan. At least, meron tayong ibang container. Tsaka less sa pag-refill kasi nga malaki na yung container. So, yun lang naman. Update ko na lang kayo sa susunod. Okay? Ito pala. Hindi ko pa na ililipat mga basil. Yun lang. Bye-bye.